Marahil sa oras na umiere o pinapanood mo ang episode na ito ay bumubuti na ang kalagayan ni Pope Francis. Dagdag pa ng Vatican News, kinakikitaan naman ng improvement ang Santo Papa at naway bumuti na nga ng tuluyan ang kanyang kalagayan. Sa oras na mag-resign o pumanaw ang Santo Papa, otomatiko ay titipunin ng Vatican ang tinatawag na Papal Conclave na bubuuhin ng mga kasapi ng College of Cardinals. Sa kasalukuyan, aabot na sa 252 na cardinals ang napapaloob o kasapi ng institusyon, subalit hindi lahat sa mga bilang na ito ay magiging kabahagi ng grupo ng cardinal electors sapagkat kung pagbabatayan ang January 2025 rules of the conclave, 138 lamang sa kanila ang pwedeng maging bahagi sa pagboto ng bagong leader ng simbahang Katolika. Ayon sa saliksik ng Team Haunted History at maging sa tuntunin ng conclave, ang mga cardinal na wala pang edad 80 o iyong below 80 years old ang siyang nakatakda na mamimili o mag-e-elect ng susunod na Santo Papa. Una na nating naitampok ang proseso ng pagpili sa susunod na Santo Papa at maaari ninyong mapanood ito sa pamamagitan ng pag-click sa video link na nasa comment section o description bilang related videos. Sa pop culture, bukod sa The Two Popes na inilabas noong 2019, ang 2024 political thriller film na Conclave na hango sa 2016 novel ni Robert Harris ay siyang pinakamalapit sa katotohanan sa kung ano ang nagaganap sa loob ng pribadong seleksyon o pagboto sa susunod na pinuno ng simbahang Katolika. Bagamat fictionalized, may ilang senaryo na naganap sa kasaysayan ng conclave na masasabing napahapyawan o sumalamin sa naturang pelikula, lalo ang mga hindi na mabuburang kasaysayan na maituturing na kontrobersyal at naganap sa tunay na buhay at pagkakataon. Sa episode na ito, ating silipin ang mga kaganapang ito na nagbunsod upang gawing sikreto o pribado ang mga nagaganap sa likod ng mga pintuan ng Sistine Chapel. At ang kasaysayang ito ay maaaring ngayon mo pa lamang madidinig o mapapanood dito sa Haunted History. Una sa listahan ay ang conclave na nagresulta sa pagkakahalal ng 2 Santo Papa. And the worst, may 3 pa ngang nagkasabay-sabay na Santo Papa noon. Taong 1378 nang magtipon-tipon ng conclave, subalit nauwi lamang sa mainitang debate patungkol sa kung saan dapat nakabase ang Santo Papa. Sa Avignon, France ba o sa Rome? Argumento ng ilang kardinal ng panahong iyon, since 1309 umano ay nakahimpil ang Santo Papa sa Avignon na kung saan ang papacy sa panahong ito ay nasasalig o naiimpluwensyahan ng hari ng Pransya. Dahil sa hindi pagkakaunawaan, tinatayang 20,000 katao umano kabilang ang mga magsasaka at iba pang ordinaryong individual sa panahong iyon ay nagsilabasan ng kani-kanilang mga tahanan at sinugod pa umano ang conclave sa Roma. Ang kasaysayang ito ay naisama sa librong Behind Locked Doors, A History of the Papal Elections na nakabase sa masidhing saliksik ng may akda na si Frederick Baumgartner. At sigaw pa nga daw ng taong bayan, nais nila ay isang Roman Pope o kahit Italiano
at kung hindi raw mangyayari ito, may mamamatay sa miyembro ng conclave. Hindi pa man humuhupa ang tensyon, isa pa sa mga dumalo ang sumigaw na kung hindi nga raw tutugunan ng agaran ang kanilang hiling, dadanak ang dugo sa naturang lugar. Dahil sa hindi makontrol na gulo, isang kardinal ang naghanap ng solusyon at pakunwaring inihayag sa madla na may naihalal na silang Santo Papa na isang Italianong kardinal na may katandaan na. Ipinakilala pa nga daw niya ito at pinatayo pa sa Durungawan. Dahil dito, na-pacify ang naghuhurumintadong taong bayan at pagdakay nag-disperse ang mga ito. Dahil tila napasubo na, agad iniluklok ng conclave ng Roma si Bartolomeo Prinanio na arsobispo ng Bari sa Italia at pinili nito ang ngalang Urban VI. Kalakip ng pagluklok sa kanya, inakala ng mga kardinal na magiging pansamantala lamang ang kanyang magiging katungkulan. Sa libro ay binanggit na sa sandaling humupa ang tensyon at galit ng mga Kristiyanong sumugod sa Roma, ay dapat agad ring bababa sa pwesto si Pope Urban VI at saka sila muling boboto ng mas karapat-dapat na Santo Papa at kung sino talaga ang nais ng conclave. Subalit, hindi nasunod ang naturang plano. Hindi nila naparesign si Pope Urban VI, bagkus ay nagawa pa umanong gantihan nito ang mga kardinal na nawalan ng tiwala sa kanya hanggang sa tuluyang iwan ang kanyang pwesto at pwersahang ideklarang bakante ang papacy. Dito nila naiupo ang isang cardinal ng Geneva at siya ay nakilala bilang si Pope Clement VII. Subalit, hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Ayon sa saliksik ng Team Haunted History, ninais ni Pope Clement na resolbahin sa mapayapang paraan ang hidwaan at kung babalikan ang ating topic kaugnay sa mga worst popes in Catholic Church history, sinasabing marahas ang kanyang naging paraan kung sakaling sasalungatin siya ng mga ayaw makipag-ayos. Sa tala, sinasabing bumubuo umano si Pope Clement ng army upang ipapaslang o hindi naman kaya'y takutin ang kanyang kahati sa papacy hanggang sa tuluyan itong bakantihin ng posisyon. Ito marahil ang dahilan kung bakit tinagurian siyang the Anti-Pope. Sa kabila ng puwersa, hindi nagtagumpay si Clement VII. Sa naturang panahon, kasagsagan rin ng kung tawagi Western Great Schism na siyang naghati rin sa Europa. Kabilang na rin sa pinagtatalunan ay sa kung sinong Santo Papa ang papanigan. Dahil partisan political na maituturing ang basehan noon, dalawang senaryo ang naganap. Kung tiga-France ka, kailangan mong suportahan si Clement VII. Subalit kung kontra ka naman sa pinaiiral sa France, ang suporta mo ay dapat nakapanig kay Urban VI. Noong 1394, sinasabi sa kasaysayan na ang mga theologians ng University of Paris ay bumuo ng tatlong solusyon. Una, marapat na parehong bumaba sa pwesto ang dalawang Santo Papa. Ikalawa, mag-conduct ng negosasyon sa pamamagitan ng isang magaling na moderator. At panghuli, magpatawag ng isang General Council at sila na ang bahalang magdesisyon patungkol sa bagay na ito. Ang Western Great Schism ay tumagal pa ng halos 3 dekada at nagpatuloy ang pagkakaroon ng magkakasabay na nagsisilbing Santo Papa. Sa katunayan,
Nagkaroon pa ng 4 na Roman popes at 2 naman sa Avignon. Dito pumasok ang pagkakatatag ng General Council noong 1409 at napagdesisyonan na huwag kilalanin ang 2 Santo Papa bagkus ay maghalal ng isa at siya naman ay nakilala bilang si Pope Alexander V. May pumagitna man pero tila mas lumala ang tensyon. Ang parehong Santo Papa na nanunungkulan sa panahong ito ay sina Pope Benedict XIII of Avignon at Gregory XII of Rome. Nagbaba man ng desisyon ng General Council, mas naging matigas ang 2 Santo Papa sapagkat hindi nila kinilala at tinanggap ang hatol. Dahil hindi bumaba sa pwesto, nagkaroon tuloy ng 3 popes sa iisang panahon. Sa kasamaang palad, pumanaw si Pope Alexander V sa parehong taon kung kaya't panibagong eleksyon ang naganap. Dito na nila nailuklok si Pope John XXIII. Sinubukan ng bagong halal na Santo Papa na pamunuan ng Pisa sa Rome na ng panahong iyon ay sakop ni Pope Gregory, kung kaya't minabuti nitong wag na lamang pakialaman at hanggang sa mapuwersa nga siyang lumipad patungo ng Germany. Ayon sa parehong libro, isinasaad na ito umano ang natatangi sa kasaysayan ng papacy na sa parehong bilang at parehong grupo ng mga cardinals ay nag-elect ng 2 Santo Papa. Nang sumunod na 4 na dekada, meron pa ring naitala sa kasaysayan ng simbahang Katolika na at one point ay nagkaroon ng 3 Santo Papa hanggang sa tuluyang putulin ito ng Council of Constance sa panahong 1414 hanggang 1418. At dito nila formal na pinasinayaan ang pagkakaroon ng iisa lamang na Santo Papa at ito ay sa Roma. Sa katunayan mga ka-haunted history, mahabang kasaysayan ang naitala kaugnay sa hindi pagkakaunawaan at kaguluhan sa liderato ng simbahang Katolika at hanggang sa ngayon ang iba pa nga'y nangingwestiyon kung bakit naganap ang pagkakaroon ng magkaibang Santo Papa sa iisang period. Hindi pa rito nagtatapos ang kontrobersiya sapagkat dumagdag sa tala ang naganap sa conclave noong 1605 na kung saan nagkapisikalan at muntik na ngang humantong sa pagsusuntukan ang mga kardinal. Naging tensyonado at nagkaroon pa ng komosyon sa pagitan ng mga cardinals na sumusuporta sa magkaibang personalidad. Humantong ito sa tulakan at balyahan ng mga kardinal na sumusuporta sa church historian na si Cesar Baronius at sa isang dating sundalo na si Domenico Tosco. Sa naitalang kasaysayan, sinasabing nadidinig hanggang sa labas ng gusali ang kanilang sigawan. Ang naturang gulo ay nagresulta sa pagkakabali pa nga ng buto ng isang senior sa libro ni Baumgartner. Isinilarawan niya ang 1605 conclave na siyang natatanging kaso na kinabibilangan ng karahasan na nagdulot ng injury sa nabanggit na nakatatandang kardinal. Dagdag pa nga niya, karamihan sa mga nasangkot sa pisikalan ay iyong mga medyo bata-bata pang kardinal, samantalang ang mga matatanda na ay mas piniling sumigaw na lang o hindi naman kaya'y umalis. Ang ending, nagkasundo rin ang magkabilang panig at dahil dito, naihalal si Camillo Borghese na nakilala naman bilang Pope Paul V, isang Italyano na siyang nangasiwa sa simbahang Katolika mula 1605 hanggang sa kanyang kamatayan noong 1621.
Noong 1903, naisalang muli sa kontrobersiya ang conclave at ito ay makaraang makialam o harangin sa pamamagitan ng veto power ni Austrian Emperor Franz Joseph I ang pag-upo sana ng leading candidate sa pagkasanto papa at siya ay walang iba kundi si Cardinal Mariano Rampolla. Matatandaang si Cardinal Mariano Rampolla del Tindaro ay isang Italian cardinal na nagsilbing Secretary of State sa panahon ni Pope Leo XIII mula 1887 hanggang 1903. Hindi man gaanong nabibigyan ng highlight sa papacy history, subalit itinuturing ng mga researchers at historian at tinagurian pa ngang the almost election of Cardinal Rampolla. Sa isang email na ipinadala ng isang Massimo Fagioli, isang Theology and Religious Studies professor sa Villanova University, nabanggit nito na may karapatan ng emperor upang harangin o i-block ang pagkakahalal ni Rampolla sa papacy. Tinatawag umano itong right of exclusion na nang mga panahong iyon ay malayang pinahihintulutan sa ilang Catholic monarchs. Nang panahon ding iyon ay may otoridad ang gobyerno sa kanilang nasasakupan maging ang pakikialam sa simbahang Katolika. Tanging Catholic monarchs lamang ang maaaring magpa-veto ng isang kandidato para sa pagkasanto papa na maaaring sumalungat sa kanilang pansariling interes o sa desisyong makakaapekto sa pagkakawatak-watak ng kanilang teritoryo. Bagamat kumilos ang emperor, inamin ni Fagioli na hindi pa rin malinaw ang dahilan kung bakit nakialam ang emperor sa conclave noong 1903. Dahil dito, umusbong ang teorya na maaaring isa sa pinakadahilan ay ang hindi pagsuporta ni Rampolla sa Catholic funeral para sa anak ng emperor na si Crown Prince Rodolph sapagkat nagpatiwakal ito at kung salig sa kautusan ng Diyos, ito ay maituturing na mortal sin. Isa pa ay ang magkaibang pananaw nito na may kaugnayan sa politika ng Italian government at Vatican at nakikitaan umano si Rampolla bilang hadlang sa interes ng monarkiya. Dahil dito, nailuklok si Joseph Melchior Sarto na nakilala bilang si Pope Pius X sa kanyang pag-upo bilang pinakamataas na opisyal ng simbahan ng panahong iyon. Agad niyang pinawalang bisa ang veto power na ito at nagbunsod sa pag-i-issue niya ng decree na kung tawagi Commissum Nobis na nag-aalis sa nakagawiang veto power sa papal elections. Simula nang ma-implement ang naturang decree, tanging ang mga nasa College of Cardinals na lamang ang may hawak ng desisyon sa kung sino ang ihahalal na susunod na Santo Papa nang walang external interference. Simula noong 1903, mas naging mahigpit, pribado at secretive na ang conclaves. Kumpara noong early 1900s, sinasabing may naipapakalat pang reports at transparent umano ang conclave sa mga ballot numbers. Sa katunayan pa nga'y may mga naglilik rin umanong mga diaries ng mga cardinal ng panahong iyon, subalit ayos lamang daw ito sa kanila noong una. Ayon sa parehong email ni Prof. Fagioli, nang maging secretive ang conclave, maging ang proseso nito, tila mas marami pang ang nagsisilabasan na conspiracy theories, kung kaya't namuulit ang tanong kung tama ba ang ginawa nila na gawing pribado ang eleksyon ng Santo Papa simula noong 1903. Sa isang huntahan sa Vatican News at maging sa mga tugon ng Rome reports,
mas magiging kontrobersyal muli ang sagradong proseso kung pagbabatayan ang panahon daw natin ngayon, lalo pa at napaliligiran na tayo ng social o digital media. Ganito rin ang kanilang sentimiento sa pagpasok ng 20th century na kung saan umusbong ang mass media. Sa libro ni Baumgartner, sinasabing hindi tulad dati na maliit na grupo lamang ang mga cardinal sapagkat mas maraming Italian cardinals ang nasa conclave. Ngayon ay mas diverse at dumami na ang mga nasa College of Cardinals sa pagpasok ng 20th century. Bagay na ayon kay Baumgartner ay mas maganda sapagkat mapipilitan ang mga cardinal na kilatisin ng maigi, lalo na mga cardinal electors, ang susunod na iluluklok nila sa pinakamataas na posisyon ng simbahang Katolika. Hindi tulad noon na kulang pangaraw ay hindi na mag-eleksyon kundi ay mag-appoint na lamang ng pinakamataas na leader ng simbahan. Haunted History. At inyong natunghayan ang ating diskusyon kaugnay sa mga naging kontrobersiya sa mga naunang conclave. Ang grupo na katangi-tanging nagluluklok sa Santo Papa. Panoorin ang mga related videos ng episode na ito. I-check nyo na lamang ang video links sa description o maging sa pinned comment sa comment section. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, mag-iwan lamang ng komento o hindi naman kaya ay topic suggestions. Huwag rin kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell para sa mga susunod pang Hilakbot Haunted History. Ako po si Red, ang boses sa Hilakbot Pinoy Horror Stories, Pulang Likido Animated Horror Stories, Sindak Short Stories at Red Diaries Tagalog Love Stories. Hanggang sa muli.